Ng maga. Yung pong sasakyan na ginagamit ko, sir, is doon po nang gagaling sa bahay mismo ng boss ko. Doon ko po kinukuha. Sino po yung amo nyo? Si Teresa Rostol po. Ano pong pinaka-problema, sir? Bandang alas 12:30 ay ako po'y tinawag. Noel, narito ka. Sabi sa Sino po tumawag sa inyo? Si Sir Roy po, Castillo. Si Mr. Castillo ay boyfriend ni Miss Teresa. Bigla na lang po paglabas niya, bigla na lang po niya akong inupakan. Pagkabugbog mo niya po sa akin, kung ano-ano po sinasabi niya sa akin na ako daw po ay walang respeto. Magandang hapon po, Sir Roy. Magandang hapon po, Sir Rafi. Sir, bakit nyo na po siya sinaktan? Sa tagal-tagal po na siya ay aming kinuha nung panahon pa ng girlfriend ko na family driver. Ang plantilya niya po, kanyang trabaho ay family driver. Ibig sabihin, kahit papano, matuto kang kumilos sa loob ng bahay. Lalo na ang relasyon mo dun sa sasakyan, sa garahe. Hindi naman utos-utusan kahit papano. Lalo na ako, hindi ako nag-uutos ng personal. Kasi inabsorb ng bagong company na nirekomenda pa nga siya nung girlfriend ko, tinulungan siya dahil alam na may mga anak siya. Opo. Lalong naging tamad. Papasok, uupo, makikita ko mag-cellphone, maghapon, kung hindi mo utusan, minsan lalabas ako ng bahay, wala na akong kortesiya, minsan magtatago pa. Hindi mo malaman kung ano ba ako doon. Kahit nasabihin natin ang boss niya ay yung girlfriend ko, parte pa rin ho ako ng bahay. I agree. Pinagtataguan ako. Sabihin na natin yung mga sasakyan namin, isa ron, sasakyan ko, hindi ko sa kanya pinalilinisan yun. Sir, excuse me. As a courtesy dapat, Mr. Noel, binabati mo si Sir. Good afternoon, sir. Good morning, sir. Oo, sir. Anong nangyari? Bakit niyo po siya sinaktan, Sir Roy? Nakatayo ko, halos magtatago pa. Parang wala lang. Kung di pa lalabas yung boss niya, yung sinasabi niya boss, doon lang siya tatayo. Pero nag-init na, nagpatong-patong na yung mga ginawa niya pangutang, naririnig ko, inutangan niya pa yung girlfriend ko. Kahit lumaki na yung sweldo niya, yung mga ginawa niya sablay sa trabaho, medyo napagsabihan ko ng di maganda, naitulak ko ng bahagya. Pero yung sinasabi niyang pananakot ko sa kanya, alam ko naman yung karapatan niya at alam ko naman yung batas, hindi ko gagawin yun, Sir Rafi. Okay. Pero Sir Roy, pag yung driver ko po tamad, pasaway, at nasusuka na po ako sa pag-uugali, pinapalayas ko na lang po, hindi ko po sinasaktan. Kami Ganun nga dapat po, ang sistema. iniintindi po namin, sir, iniintindi. Dahil may mga anak siya, pinipilit namin, baka magbago siya. Sir, sandali lang po, sir. Miss Teresa Rostol. Yes, sir. Okay. Good afternoon po. Good afternoon po. Sobrang pasaway na po itong inyong driver. Actually, kinausap ko na yung namin regarding din sa attitude ni Noel. Pinagbibigyan at pinagbibigyan. Sabi ko nga kay yung sa HR namin, ako pwedeng mag-spot drug test na kami kasi sometimes na-accidental niya yung sakyan, wala na sa sarili. Nandun pala siya sa bahay na hindi mo alam na nandun. Noel, bakit ka bastos na sa mga amo mo? Naging patas lang ako dito. Opo. Hindi naman magagalit tong amo mo kung talagang hindi ka pasaway. Inaamin ko po, sir, yun. Ang bait-bait na sa initong amo mo, inabsorb ka na, tinulungan ka na, nirekomenda ka na lahat-lahat. Bakit ka pa naging pasaway? Ano bang meron? Otherwise, isipin ko nagdadrugs ka siguro. Hindi naman po, sir, Bakit doon siya magreklamo kung mabait ka? Alam ko po, may kasalanan po ako, pero yung panggugulpi at pambubugbog niya sa akin, ay nang hindi ko Okay. May point nga naman siya doon, Miss Teresa, no? Sa ginawa po ng boyfriend niyo. Ang sa akin lang kasi po, nung araw na yun, sabi ko, Noel, huwag mo na siyang harapin, umalis ka na. Ma'am, Pinalis ko siya, tapos sabi niya, baka babaril ako. Sa akin lang, na boss niya, sana pinakinggan niya ako at hindi niya hinarap yung boyfriend ko. Ma'am, so sinabihan niyo po si Noel na umalis ka na? Oo, umalis ka na. Pero ayaw po umalis ni Noel? Oo, tinayuan niya. Sabi ko, bahala na nga kayo dyan. Iniwan ko na sila. Noel, nung pinapalis ka ng amo mo, ba't di mo sinunod yung amo mo? Sir, paano po ko tatakbo? May hawak na baril yung boyfriend niya. Nakalagay na ako sa likod niya. Nung napaupo ko sa upuan, ilang beses niya akong inuntog yung ulo ko sa monoblock na silya. Itong tenga ko ngayon sa kanan is magaling na. Pagka-aksidente ko sa motor ko, bumalik ko sa dati. Nabasag ko yata i-drum ko Mr. Castillo, sir. Rafi. Kaya nyo siguro nabugbog to, malakas ang loob nyo dahil meron kayong baril, di ho ba? Hindi, Sir Rafi, kahit ipalight detector po ko, hindi ko po ginamit yung sidearm ko. Hindi ko po nilabas yun nung araw na nagkaroon kami ng... Pero sir, naka-holster yung baril nyo po, sir. Nakakitang-kita yung baril nyo. Iyon ay aksidente dahil ako po ay paalis na noon. Meron po akong trabaho sana noon. Pero ni minsan, hindi ko ho binunot yun o ginamit. Ipinasok ko pa nga ho sa loob para lang hindi ko magamit. Alam ko kung anong mangyari. Kahit na sabihin natin, hindi mo ginamitan ng baril,
the fact na sinaktan mo po siya, mali pa rin ho yun. Dapat, sir, kung talagang sukang-suka ka na sa pagmumukha nitong driver mo dahil sobra-sobra na po pagiging pasaway, palayasin nyo na lang po, huwag nyo pong sinasaktan. Okay, sir? Naitulak ko lang ho dahil sa init ng ulo ko ho, papunta ho sa upuan. Pasensya na po, sir. Meron Kung sa na po siyang, inasal meron ko. ka medical certificate? Meron no. Ito, sir, meron po siya mga medical certificate. Siya ngayon na nakakalamang sa inyo, magdidemanda siya ngayon sa inyo, sir. Salamat na lang po, Mr. Castillo. Salamat to. Gusto magdemanda? Oh, sir. Idituloy ko po yan kasi naepektuhan din po yung pagtatrabaho ko, sir eh. Hindi ko alam sa pagtatrabaho. Ayaw kong pakialaman dahil Opo. pasaway ka talaga eh. Mismo sa nagsasabi ng amo mo. Yun ang sabi niya. Hindi naman magagalit tong amo mo kung talagang hindi ka pasaway. Inaamin ko po, sir, yun. Pero doon sa pananakit sa'yo, kakampihan kita rito. Opo. Tutulungan ka namin na makapagdemanda. Miss Teresa, Ang sabi niya sa akin, gusto pa daw niya magtrabaho sa akin, ipag-drive. Kaya lang, sa labas ko daw siya susunduin. So, siya yung boss ko ngayon. Ay, sir. Hindi po sa akin nang galing, ma'am, yun. Kay sa HR po natin nang galing yun, kay Miss Malu. Hindi ko po sinabing ganun yun, ma'am. Sa akin, na sinabi mo daw sa kanya. So, Hindi ko po sinabi kay sa Miss akin Malu lang, yun, ma'am. Noel, ang ginawa ko siguro sa'yo, from the normal salary sa'yo ngayon, at ngayon nakaka 20,000 plus ka na, plus free pa yung food mo, Oo nga po, free pa ma'am. yung tulugan mo sa bahay ko, everything, okay. Hindi ba kayo naman po kayo naman po ang may sabi nun. namimiloso po ka oh. Imbis na magpasalamat ka eh. Biro mo, Milo, sabihin mo pa, nakakain ka na ulo. Imbis sabihin mo, salamat ma'am, kung ganon, binigyan mo ako ng 20,000 na sweldo. Salamat ma'am, libre pang tulugan ko. Tapos sabihin mo, ikaw naman nagsabi niyan eh. Bastos ka. Umayos ka na nga rito. Mas ka.